Hello mga Kanoy P at hello din sa mga fans ko, mga loyalista. Hi fans! Ito pag-uusapan ko na ngayon kung ano ang mga troll army at yung mga troll farm na yan. Kasi recently napapansin ko na talagang dinudumog nila yung mga comment section ko. Bago-bago lang, mga few days ago. At yan, nag-ooperate talaga yan, underground, illegal na mga kumpanya yung mga yan. Para makapanira ng identity ng isang mga sumisikat na social media influencer, mga politiko na nagsasalita para sa katotohanan at nilalabanan ng mga mandarambong, lalo sa administrasyong bulok na ito. Yan, pababagsakin nila yan. Pero sa mga hindi nakakaalam dyan, yan, talagang mapapansin nyo, yung iba sa comment section ko, talagang mga lock profile, tapos mga konti lang yung friends, tapos yung halos pare-parehas yung sinasabi nila. Tapos ano yan, magkakasunod na magko-comment yan. Kasi nga, may isang kumpanya nagmamanage dyan talaga, may quota yan kada araw. Talagang daan-daang comments gagawin yan, dudumugin ka. At yan, pag sinearch nyo naman yung mga profile nila, nakalock nga. Mga fake accounts pa yung iba. Maraming accounts yan, handle ng isang tao. Kaya talagang yan ang ginagawa nila eh. Imagine nyo kasi 1 month pa lang tayo halos, pero ang bilis ng pagtaas ng followers natin. Mula around 8,000 lang, biruin nyo yun. Ngayon, 140,000 plus na. 140 mahigit. Saan kayo nakakita ng ganyang kabilis na pag-usbong ng mga organic followers, ha? Siyempre, hindi naman ako dito nagpipilit dahil tayo talagang natural ang ating pangarap na makatulong sa bansang Pilipinas. Dahil nga, ito nga, kahit napalayo na ako sa pamilya ko, hindi pa rin ako tumitigil na magsalita at magawa ang aking responsibilidad para makapag-spread ng awareness na maging makabayan ng karamihan sa mga Pilipino. At kahit na ipagpalit ko ang buhay ko, kahit patayin man nila ako one time, one day, hindi nila ako mapapatigil hanggat humihinga ako. Kahit na ipagpalit ko ang lahat, kahit pera ko natitira, kahit na mamalimos na lang ako dyan o manghingi ng pagkain sa mga kaibigan ko, kahit na maging gusgusin ako, gagawin ko pa rin ang lahat para makatulong sa aking bansa. Dahil ilang beses nang niligtas ng Diyos ang buhay natin. Kaya kung nag-iisip kayo, napabagsakin ako by yan, yung ginigiba nyo yung pagkatao ko, ginigiba nyo yung page ko. Hindi kayo magsasucceed. Patayin nyo na lang ako siguro. Yun ang gawin nyo. Kung kaya nyo. Diba? Kung magawa nyo yun, hindi congrats sa inyo. Diba? Eh, problema, buhay na buhay pa rin tayo ngayon, diba? Lakas pa rin tayo. Dahil siyempre, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. At hindi tayo pababayaan ng Panginoon dahil alam kong ginagawa natin para sa tama. Maganda ang ating motibo at maganda ang ating hangarin para sa bayan. Sa mga loyalistan to naman, nagtataka ako, bakit hanggang ngayon talagang kapit tuko pa rin sila sa kanilang mga iniidolo. Sa administrasyong bulok na to, hindi nila alam ba na yung ninanakawan na sila? Bilyon-bilyones, trilyon ang nawawala sa pondo ng ating bayan. Pero talagang todo pa rin ang kanilang pagsamba. At kung gaano nila sinasamba ang kanilang mga idolo, ganun din nila kung paano sirain itong si VP Sara na magnanakaw daw. Na parang wala ba sila mga common sense? Kung talagang isi-search nila, no, yung pondo na pinagmulan ng confidential funds, galing din yun sa gobyerno. At yun nga, na-delay talaga ng napakatagal na panahon bago maibigay sa Office of the Vice President. Dahil nga, imagine niyo, ni-request yun ng opisina ni VP Sara. Maraming buwan na nakalipas bago magtapos ang taon. Pero binigay yun, halos magtatapos na ang calendar year. December na. So, kailangan niyang gastusin yun. Dahil nga, yun nga, may kailangan ding mga funds na mapunta sa intelligence, sa security, at sa mga iba ring mga hangarin niya nun. Kahit pa yung mga proyekto niya nun, talagang doon niya ginastos yung mga pondo nun. So, hindi niyo pwede sabihin na masyado nang ginastos yung pera ng ganong kabilis. Siyempre, may deadline yan. Pag lumagpas yan ng calendar year, umabot ng January 1 na yan, babalik na yun yung pondo. Kaya kailangan talagang gastusin yun. Kaya kayo mga loyalista kayo, huwag kayo masyadong kapit-tuko sa administrasyong bulok na ito. At huwag din kayo masyadong naniniwala sa mga vlogger na bayaran na nagpapakalat ng fake news. Siyempre, mga veterano na yung mga yan. Ilang taon na nilang ginagawa yan, dekada na. Alam na nila pasikot-sikot dyan lahat ng detalye. Paano, bayaran ka ba naman ng napakalaking halaga kada buwan? Naka-payroll ka? Hindi ka ba naman mag-aaral ng tungkol sa gobyerno at sa mga paninira sa mga politiko? Paninira sa mga sumisikat na influencer ngayon?
marunong yung mga yan manggiba. Eh, dyan sila expert. Diba? Kaya yan, mga Kanoy P. Eh, hindi tayo titigil. Asahan nyo hanggat huminga tayo, lalaban tayo at magsasalita tayo para sa ating bansa. Naman sa mga tulong, Tulong. mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon. Trabaho? Doon sa nakita Saan nga? natin. Saan? Baka Oh. Maano? masama tayo sa... Ba't kami masasama dyan? Ikaw lang. Ah, Ano? doon sa yung Yung- mga yung mga nakita Saan natin. nga? Wala.